Pag simpleng taong nakagawa ng kasalanan, huli agad, walang maraming salita. Gagamitin yung mga NBI, mga pulis, sundalo, huli agad. Pero kung yung mga involved na sa pagnanakaw ng bilyon-bilyon ng mga pera, 100 billion, trillion, hindi nila bagkus parang sila pa ngayon ang nagiging kawawa na sila daw ang biktima. Ganyan na bang batas Pilipinas? Kaya maraming nagre-rebelde. Isang vlogger inaresto dahil sa post sa Facebook na may caption na headshot. Ayon sa vlogger, wala siyang intensyon na manakot. Nagkataon lang daw na natapat sa ulo ng Pangulo ang pangalan ng syudad na Bogo sa Cebu. Na iba naman ang ibig sabihin sa Tagalog. Isang post sa social media, mabilis ang aksyon, pero yung trilyong piso na nawawala sa flood control projects, ang dami ng ebidensya, dokumento at testigo, hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Pag ordinaryong tao, mabilis ang hustisya. Pero pag malalaking tao na ang sangkot, biglang tahimik na ang sistema. Habang abala sa pag-iimbestiga sa isang post, libo-libong Pilipino ang nilulunod sa baha, nawawalan ng bahay at nagugutom dahil sa katiwalian. Ang tunay na headshot ay ang kahirapang tumatama sa bawat Pilipinong nagugutom dahil sa korupsyon. Hanggang kailan tayo papayag na ganito lagi ang hustisya sa Pilipinas? Kaya pa ba, Pilipinas? Ako si Mauson, ang boses ng ordinaryo. Minsan gusto kong maniwala. Pero kapag ganito, parang imposible. Hundreds of billions na ang nawawala. Pera ng bayan yan, hindi barya. Kung CEO ka ng kumpanya, tapos nawala ng bilyon, paano mo masasabing di mo alam? Kapag ganyan, dalawa lang ang pwedeng totoo. Alam mo, o wala kang control. Gobyerno rin yan. May pera, may tao, may boss. Kung di alam ng boss, anong silbi ng sistema? Common sense lang naman. Hindi mo kailangan ng degree para maintindihan to. Ipakulong mo, President. Oo, yung mga sangkot sa issue, ikaw talaga. Ako na naman sinisisi. Kailan po mangyayari yung paglalabas mismo ng arrest warrant sa mga taong ito? I don't see it next week. Yan ang katotohanan. Kapag ka simpleng tao nakagawa ng mali, uhulihin agad. Pero kung yung mga malalaking tao na, sikat, mayayaman, may impluwensya, pinaikot-ikot yung investigasyon, aminin nyo, yan ang malaking katotohanan. Ganyan ang ating sistema dito sa Pilipinas. Kaya kaugnay po niyan ay mayroong mga nanawagan sa bagong ombudsman, si Ombudsman Crispin Boying Rimulya. Ito po, sabay-sabay po natin panoorin kung sino-sino yung mga nanawagan na dapat kahit mga kaalyado ay imbestigahan, hindi lang yung Vice President, hindi lang wag yung selected. Lahat daw. Ito po, nanawagan sila. Panoorin po natin kung sino-sino yung mga yan. Magandang araw sa lahat. Ako si Sara Elago, representative ng Gabriela Women's Party. At tungkol sa bagong Ombudsman, Boying Rimulya. Sa gitna ng sandamakmak ngayon na kaso ng korupsyon, lantad na lantad kung paano ginagatasan ang pondo ng ating bayan, kailangan natin ng Ombudsman na kikilos. Dapat agad nasimulan ang investigasyon upang mapanagot lahat po ng may kinalaman sa confidential at intelligence funds sa ilalim ng Office of the Vice President Sara Duterte. Gayon din yung mga flood control projects, hindi lang ngayong Marcos Jr. administration, kundi maski pa itong mga nakaraan na administrasyong Duterte. We challenge the new ombudsman. Ipakita ang transparency. Dapat managot lahat ng sangkot. Dapat maging patas sa lahat ng antas. Kaalyado man o kalaban ng administrasyon, lahat ng sangkot dapat managot. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako naman si Kabataan Party List Representative Attorney Rene Ico. At tayo din ay similarly tinitignan natin yung mga susunod na hakbang ng ombudsman bilang bagong appointee si dating DOJ Secretary Rimulya at ngayon
all eyes are on the Ombudsman. Kung ito ba ay proactively ipopursue ang pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa korupsyon. Hinahamon namin si now Ombudsman Remulla na walang kilingan, no? At tuloy-tuloy dapat yung pagpapanagot ayon sa panawagan ng taong bayan. Kung alalahanin natin, no, ang hinahanap ng taong bayan ay hindi lang pagpalit ulo at hindi lang, no, pagpapabango ng isang administrasyon na kunwari may ginagawa. Ang hinahanap natin, no, pananagutan sa forma ng pagpapangalan, pagkakaso, at pagkukulong lang lahat ng mga sangkot sa korupsyon. At ikalawa, hinahanap din ng taong bayan yung pagbabalik ng nakaw na yaman na noon pa sinimulan ng First Family under the Marcos Sr. dictatorship and now under the presidency of Marcos Jr. at lahat po ng district engineers, DPWH officials, lahat ng nagpakasasa sa yaman gamit ang kaban ng bayan. At syempre, nandito rin tayo ang Makabayan Block. Ito ang paninindigan na natin noon pa. Dapat i-abolish na ang pork barrel system, ang pagkakaroon ng confidential and intelligence funds, no? And aasahan natin na kung gusto natin ng totoong pagbabago, sistema ang dapat magbago. Pero sa ngayon, tinitignan natin kung ano ang susunod na proactive steps na iti-take ng Ombudsman para panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon.